Yo, what is up guys? Magandang umaga, tanghali, hapon sa ating lahat, lalo sa mga kababayan natin sa ibang bansa o mga OFW. Isang napakagandang balita po na ito mga kababayan. Ito nga pong gustong proyekto na to ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Isang napakagandang balita mga kababayan para sa mga kabahayan naman po ng mga kababayan nating Pilipino. At ito mga kababayan na PBBM Housing Trust to do boost PH economy addressed by Housing Gap. Ayan mga kababayan. President Ferdinand R. Marcos Jr. expect the government ambitious housing program and project to be create positive impact on the national economy. The chief executive also said the National Housing Trust must be sustained to address the country's shelter gap. President Marcos met with officials of the Department of Human Settlements and Urban Development, National Economic and Development Authority, and other concerned agencies to Malacanang Palace. So ayun mga kababayan, nakipag-meeting nga po si Pangulong Bongbong Marcos regarding dito mga kababayan na konektado sa mga pabahay mga kababayan, sa mga opisyal ng gobyerno upang magawa o maipaitupad itong proyekto na ito mga kababayan para sa mga kababayan nating Pilipino na nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Even the effect on the economy is going to be terrific pag nagawa natin ito. Magandang effect talaga sa ekonomiya, and that's why it's necessary. We have to do this. We have to find a way to do this. We have to be a little creative. Hindi ito standard na ginagawa. So yun mga kababayan, maraming pangarap ang ating Pangulong Bongbong Marcos para sa mga kababayang nating Pilipino. Mga kababayan, gaya na lang po ito. Halimbawa nung sa Singapore mga kababayan, wala nga po dibang squatters doon. Ngayon po yung mga dating merong mga parang mga squatter doon is pinatira sa mga condominium mga kababayan. Tapos yung mga pinwestuhan ng mga lugar na squatters is syempre maraming mga investor, mga tinayuan na mga negosyo. Kaya po yung mga nakatira doon dati, karamihan doon na rin po nagtatrabaho. So ganun po yung gustong mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Kaya nung sample dito sa may Maynila, sa may condominium mga kababayan, kung naalala nyo yung kay Isko Moreno mga kababayan. Although may bayad yun 2,000, pero ikukumpara mo naman sa Singapore na dolyares ang bayad. Pero mga kababayan, hindi naman po yun binibigla mga kababayan. Mas mahal po kung ikukumpara mo lang dito sa atin mga kababayan. Gaya nun, nasa 2,000 pesos kung di ako nagkakamali ang binabayaran ng mga nakatira dun sa condominium o Baseco compound dyan mga kababayan. Syempre para na rin sa pag-maintenance ng mga bahay nila. Ganun din po ang gustong gawin ng Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, kasi once po na unti-unti mawala yung mga squatters mga kababayan, syempre malilipat nga naman po sa bahay. So yung mga tinatayuan ng squatter na mga kababayan is pwedeng tayuan niya ng mga investor, ng mga negosyo, ng mga pabrika. So maraming magkakaroon ng trabaho. Aangat ang Pilipinas mga kababayan, aangat po pag marami ng investors, hindi na matatakot, wala ng squatters. So ayun po ang gustong gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Kaya Pangulong Bongbong Marcos, suportado ka namin dyan sa napakagandang layunin mo, napakagandang gusto mong proyekto para sa mga kababayan nating Pilipino. So ayun lang mga kababayan, i-comment down below nyo kung anong masasabi nyo dito mga kababayan. Dito nga po sa gustong mangyari nga po ng Pangulong Bongbong Marcos at
alam kong inuumpisahan na yan mga kababayan dahil meron na rin po mga pabahay talaga itong Pangulong Bongbong Marcos natin mga kababayan sa tulong ng Congress ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Ang mga nagtutulungan ang ating mga nasa gobyerno na walang ibang hinangad o gusto kundi ang ikabubuti ng mamamayang Pilipino. So ayun lang mga kababayan, i-comment down below nyo kung ano masasabi nyo, and then God bless us all po sa inyo lahat. Thank you.